Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang batikang aktor na si Christopher De Leon ay naging co-director sa pelikulang Halimaw? Ang horror movie na nahati sa dalawang kwento, ang comics at ang Halimaw sa Banga. Ang pelikulang ito ay sinasabing isa sa pinaka-nakakatakot na pelikula sa pelikulang Pilipino. Sa dalawang kwento ay kapwa rin bumida ang dalawang anak nitong si Christopher De Leon at Nora Honor. Sa comics ay itong si Ian De Leon. Ito ang sinasabing directorial debut nitong si Christopher De Leon. At sa Halimaw sa Banga naman ay ito namang si Lot De Leon. Ang kwento ng comics ay umikot din mismo sa nasabing comics na nakuha nitong si Kokoy o ni Ian De Leon sa isang abandonadong bahay, kung saan ay naging totoo ang mga karakter dito na sina Argonox at Gorka. At naglaban pa ang mga ito sa ating mundo. At sa Halimaw sa Banga naman, ang kwento naman ay patungkol sa isang masamang nilalang na sinunog ng buhay, kung saan ay napaloob ito sa isang banga na nahukay sa Palawan sa isang archaeological excavation. At nailagay ito sa isang bahay kung saan dito ito nakapangbibiktima para muling mabuhay. Ang pelikulang Halimaw ay humakot ng maraming parangal noong 1986 Metro Manila Film Festival. Kabilang ang Best Director, Best Actor at Best Actress. Sa ngayon, bukod sa kinatatakutan ay ginagawa na rin katatawanan o katuwaan ang salitang Halimaw sa Banga dahil nga sa naging bahagi na rin ito ng kulturang Pilipino. Alam mo ba na itong si Jose Apolonio Burgos o mas kilala sa tawag na Padre Jose Burgos ay ang sinasabing pinaka-edukadong Indio sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ay nakilala rin sa pagsusulong ng sekularisasyon. Sinasabing halos magkapareho itong si Padre Burgos at itong si Jose Rizal pagdating sa antas ng katalinuhan at sa sipag sa pag-aaral. Bagaman mas marami nga lang ang degree ang nakuha nitong si Padre Burgos na umabot ng 8. Kabilang dito ang Bachelor of Arts sa letran noong 1855 sa edad niyang 18. Ang kanyang licentiate sa philosophy sa UST noong 1860 sa edad namang 23. Ang Bachelor of Theology sa UST sa kapareho ring taon. Ang licentiate in Theology sa UST pa rin noong 1862. At ito naman ay sa edad niyang 25. Ang Bachelor of Canon Law sa UST noong 1866 sa edad naman niyang 29. Ang Doctor of Theology noong 1868 sa UST pa rin sa edad naman niyang 31. Ang Licentiate in Canon Law noong 1868 sa UST at ang kanyang Doctor of Canon Law noong 1871 sa UST pa rin sa edad naman niyang 34. Ayon kay Fidel Villaruel, dating archivist ng UST, ang academic record nitong si Padre Burgos ay hindi pa rin matatapatan hanggang sa panahon natin sa ngayon na kanyang nakuha sa University of Santo Tomas na sinasabing maihahalin tulad na rin sa mga universidad sa Europa. At dito ay pinakita rin ni Padre Burgos na kayang-kaya talaga makipagsabayan ng mga Indio pagdating sa edukasyon at napatunayan din naman ito ni Dr. Jose Rizal. At nangyari nga lang na nadawit siya sa Cavite Mutiny noong 1871 dahilan para siya ay mahatulan ng kamatayan kasama sina Padre Gomez at Padre Zamora. Alam mo ba na itong si Sofia La Forteza na isang Pilipina ay napabilang sa bagong K-pop group na kung tawagin ay Cat's Eye. Kinabibilangan ng 6 na miyembro na mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sila ay sumali sa isang reality show na kung tawagin ay The Debut Dream Academy na binuo ng 2 record labels na Hive at Geffen Records. Layunin ng kompetisyon na ito ang makalikha ng isang global girl group. Nagkaroon ng online auditions kung saan umabot ng halos 120,000 ang nag-submit ng application. At sa 120,000 na ito ay 20 lamang ang mapipili para maglaban-laban. Nahati ang competition na ito sa 3 missions. Ito'y para masubukan ang kanilang mga talent o kakayahan kung karapat-dapat ba sila. Hanggang sa maging 10 na lamang ang matira. At sa 10 ito
ay pipiliin pa ang 6 na siyang bubunga sa grupo para tawaging Cat's Eye. At sa loob ng halos 12 linggo ay natapos ang kompetisyon at isa nga itong si Sofia Laforteza sa 6 na napili. Kung ang pagbabasihan ay talent, ay marunong naman talagang kumanta at sumayaw itong si Sofia dahil namana niya ito sa kanyang mga magulang at nakatulong din ang pagiging mahilig niya o pagiging fan ng mga K-pop group tulad ng BTS at ng NEXT upang mailagay ang kanyang sarili sa ganitong larangan. Kaya naman masasabing hindi talaga magpapahuli at talagang pang-international ang lahing Pilipino. Alam mo ba na ang painting ni Juan Luna na Himen o Himine na kamakailan lamang ay lumikha ng ingay dahil sa pagkakadiskubre nito ay dati na palang natuklasan ang kinalalagyan noon pang bandang 1970s ng isang Pilipinong kolektor na si Eleuterio Pascual. Nang bawian ng buhay itong si Juan Luna, ang painting ay sinasabing na-acquire ng isang mayamang pamilyang Espanyol noong bandang 1920s. Sa panahong iyon ay wala pang nakakaalam sa mga Pilipino kung nasaan ng painting na ito at inakala pa nga ng ilan na sinira na ito ng pamilya ni Paspardo de Tavera dahil nga sa galit ng mga ito kay Luna. At meron din mga nagsasabi na nasira daw ito sa ikalawang digmaang pandaigdig. Sa totoo lamang, bago pa ito ma-acquire nitong si Jaime Ponce de Leon noong 2014 ay marami talaga ang naghahanap sa painting na ito dahil nga sinasabing mataas daw ang halaga nito sa panahon natin sa ngayon. At syempre, bahagi rin ito ng ating kasaysayan dahil ng painting na ito ni Luna ay nanalo ng bronze sa Paris Exposition noong 1889. Pero alam nyo ba na kahit natagpuan na ito ni Eleuterio Pascual noong bandang 1970s ay hindi rin niya ito nakuha o nabili dahil tumanggi ang pamilyang nagmamay-ari nito. Gayon din noong bandang 1990s nang muling may magtangkang bumili nito ay muli rin itong tinanggihan ng nagmamay-ari hanggang sa ma-acquire na nga ito ni Jaime Ponce de Leon noong 2014. At sa loob ng 3 taon ng masusing pag-iimbestiga at pag-authenticate ay napatunayang tunay talaga ito. Kaya naman agad itong pinadala sa Pilipinas noong 2017. Pero pansamantala muna itong itinago hanggang sa tuluyan na nga itong maisapubliko noong October 2022. Sa ngayon ay pwede mo itong makita sa Ayala Museum. Ang painting na ito, ang Himen o Himine, ay binansaganting Holy Grail ng mga kolektor. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.